Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks pasok na sa semifinals. At Giannis Antetokounmpo walang alam sa in-season tournament. At LeBron James mga kaibigan, gumawa ng kasaysayan. Naging controversial nga raw ang pagtatapos sa pagitan ng Lakers at ng Phoenix Suns. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang NBA in-season tournament ay opisyal na nga ngayong patungo sa final stages sa Las Vegas matapos sa pagkapanalo ng Milwaukee Bucks at ng Los Angeles Lakers na kung saan ito nga ang nagset sa semifinal field sa araw na ito. Ang susunod na laban ay gaganapin sa paparating na Biyernes sa Las Vegas. Mula sa East, ang number 2 Indiana Pacers ay makakaharap ang number 1 Milwaukee Bucks. Mula naman sa West, ang number 3 New Orleans Pelicans versus number 1 Los Angeles Lakers. Matapos ang semifinals, ang final mga kaibigan ay gaganapin sa paparating na December 10 at mangyayari pa rin sa lugar ng Las Vegas. Ang semifinals ay dadalhin ang record mga kaibigan sa bawat kupunan sa team's regular season record. Ngunit ang final ay hindi. Ang bawat manlalaro at coach sa Final 4 teams ay ganap ng garantisado ang $100,000 each. Ngunit ang dalawa pang panalo mga kaibigan ay maiuuwi nila ang $500,000 payout. At ang mga iilan sa kanila ay hindi pa alam at kung gaano kalaki ang premyo sa tournament na ito. Could make it a little better. You said you're going to play roulette. You're going to get at least $100,000, so that'll make it easier. Are we getting money now? We got some money? That's a surprise to you. The rich get richer. Pinangunahan ni Giannis, ang Bucks mga kaibigan ay nag-apoy sa opensa laban sa New York Knicks. Ang Bucks ay na-reach ang Vegas kasama ang isa sa kanilang best offensive night sa season ito. Sa panahong tinalo nga nila ang New York Knicks sa score na 146-122 sa araw na ito. Pinangunahan nitong ni Giannis Antetokounmpo ang laban na mayroong 35 points. Ang team mga kaibigan ay nakapag-shoot ng remarkable 23 out of 38 mula sa 3-point area para sa pagkapanalo ng Bucks. Sila ay umiscore ng season high points na kung saan ang team ay nakapag-put up ng at least 37 points sa bawat first 3 quarters na kung saan ito ay nagmarka para sa unang pagkakataon na nangyari ito sa Knicks simula pa man noon kay Wilt Chamberlain nang umiscore nga ito ng 100 points game mga kaibigan noong 1962. Ang first half ay naging kompletong shootout na kung saan ang Bucks ay lumamang ng 3 points sa halftime matapos nga ang dalawang kupunan ay nakapag-combine para sa 147 points. Ang Milwaukee ay nakapagtala ng 12 out of 17 3-pointers sa first 2 quarters at na-outscored nga nila ang Knicks mula behind the arc sa 27 points. Ang dalawang kupunan ay nakapag-combine para sa highest field goal percentage sa first half na ito sa kahit anumang laban sa season ito. Sa kabila sa mainit na shooting ng Milwaukee, itong si Julius Randle ay napanatili pa rin niya ang Knicks. Si Randle ay nagkaroon ng perfect 9 out of 9 mula sa field sa first half at umiscore ng 25 mula sa kanyang 41 points total sa first 2 periods. Siya ay simpleng hindi nagmimintis, ngunit ito ay hindi naging sapat para sa New York Knicks dahil ang Bucks ay nag-took control sa third quarter at binuksan nga nila ang period na mayroong 16-6 run at ito ay naging malaking bagay mga kaibigan para sa pagkapanalo ng Bucks. Kabilang na nga rin ang out of bounds lob patungo kay Antetokounmpo. 6 of the last 9 games. That's a ton of points. That sure is. Hard. Middleton with the... Oh, he was flying high. Si Julius Randle ay na-miss ang first bucket during sa stretch na ito at ang run ng New York Knicks ay nagtapos dahil ang Bucks ay na-outscored nga nila ang Knicks ng 13 points sa third quarter at nakuha ang 16-point lead. And then nagtungo nga ito sa 24-point win. Si Antetokounmpo ay pinatigil sa laban at malapit nga itong nakapag-drop ng triple-double performance sa pagkapanalo ng Milwaukee. Siya ay nakapagtapos kasama ang 35 points, 10 assists na mayroong 8 rebounds habang ang kanyang shooting ay nasa 15 out of 22 mula sa field. Si Damian Lillard ay dumagdag rin ng 28 points
at mayroong 7 rebounds at Malik Beasley na siyang mayroong 18 points. Ang Bucks ay nakapag-shoot ng 60.4% mula sa field na mayroong 60.5% mula naman sa 3-point area. Habang si Julius Randle ay mayroong 41 points, 6 rebounds at 5 assists na mayroong shooting na 14 out of 19 mula sa field para sa Knicks. Sa kabilang balita naman, itong si LeBron ay gumawa ng kasaysayan bilang naging first Lakers player na umiscore ng 20 points, 10 assists at mayroong 5 steals sa laban simula pa man noon kay Kobe Bryant laban sa Los Angeles Clippers noong November 2004. Si LeBron James rin ay ang naging oldest player kasama ang 5 steals sa laban simula pa man noong naging official ang stat noong 1973 to 74. Speaking of Lakers versus Suns, ang rematch sa isa sa best game sa group stage mga kaibigan ay naging exciting. Muli, ang Los Angeles Lakers ay tinalo ang Suns team at wala itong si Bradley Beal sa classic duel sa pagitan nitong ni LeBron James at Kevin Durant. At sa pagkakataong ito, sila ay nanalo sa score na 106-103. Ang Lakers ay tanaw na sila ay nasa track sa malaking pagkapanalo kasama ang 15-point lead sa second quarter. Ngunit ang Suns ay na-cut down nga nila ang kalamangan patungo sa 4 points. Ilang minuto ang nakalipas at lumamang ng multiple times sa second half. Ang fourth quarter, nakita ang Phoenix Suns na lumamang ng more than 5 points. Sa panahong sila ay nagpalitan, LeBron James ay nakapagtapos ng 31 points, 11 assists, 8 rebounds at 5 steals, habang itong si Kevin Durant ay mayroong 31 points, 7 rebounds at 4 assists. Sa kasamaang palad, ang pagtatapos mga kaibigan ay nagkaroon ng biggest controversy sa in-season tournament na ito. Down ng 4 points, ang Suns mga kaibigan ay na-cut nga nila ang lead sa layup nitong ni Kevin Durant at nakuha ang isang steal mga kaibigan matapos nawala ng control sa bola itong si Austin Reeves. James tosses in for Reeves. Booker is playing with those 5 fouls. So is Durant. Oh, the ball squirts loose. Ang Suns ay nag-ended up kasama ang bola, ngunit ang mga referee ay hinayaan at pinahintulutan ang timeout na hiningi nitong ni LeBron. Ang bola ay naiwala na kung saan hindi mo ito dapat gawin at hindi dapat na pahintulutan. Kung sakaling ang Suns ay nag-ended up kasama ang bola, sila ay magkakaroon ng under the basket mga kaibigan na naghahabol lamang ng 2 points sa natitirang 7.4 seconds. Sa halip, ang Los Angeles Lakers ay na-retain nga nila ang possession at nag-iwan nga ito sa Suns para magsimulang kumuha ng foul sa laban habang papatapos ang oras. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pangyayaring ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.